Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, November 9, 2025 Sunday. Patuloy ang paglakas at paglapit sa kalupaan ni Typhoon Uwan. Medyo lumihis ng konti ang track nito. Alamin natin ang mga pagbabago sa kilos at lakas ng paparating na bagyo. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Patuloy na lumalakas at lumalapit si Typhoon Uwan sa silangan, partikular sa tapat ng Catanduanes at buong Bicol Corridor. Kaninang umaga, namataan ang mata ng bagyo sa layong humigit kumulang 195 kilometers sa silangan ng Vira, Catanduanes. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 35 kilometers per hour. Taglay ni Uwan ang maximum sustained winds na 175 kilometers per hour malapit sa sentro. May pagbugsong hangin na umaabot hanggang 215 kilometers per hour at central pressure na 940 hectopascals. Napakalawak ng sirkulasyon ni Uwan at umaabot hanggang 800 kilometers mula sa gitna ang saklaw ng strong hanggang typhoon force winds, dahilan para maramdaman na ang paggaspang ng dagat, paglakas ng hangin na may kasamang malalakas na buhos ng ulan kahit wala pa ang mismong eyewall sa kalupaan. Sa kasalukuyan, umiiral ang Tropical Cyclone Signal number 4 para sa Pulilio Island sa silangan at gitnang bahagi ng Camarines Norte, sa silangang bahagi ng Camarines Sur, Catanduanes at sa silangang bahagi ng Albay. Sa antas na ito, inaasahan ng lakas ng hangin ay may significant hanggang severe na banta sa buhay at ari-arian. Nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa southern portion ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, southern portion ng Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Central at southern portion ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Aurora, buong Metro Manila, Cavite, silangang bahagi ng Batangas, Laguna, Rizal, natitirang bahagi ng Quezon, natitirang bahagi ng Camarines Norte, natitirang bahagi ng Camarines Sur, natitirang bahagi ng Albay, Sorsogon at Ticao at Burias Island. Kabilang din ang Northern Samar, hilagang bahagi ng Eastern Samar at hilagang bahagi ng Samar. Sa antas na ito, asahan ng moderate hanggang significant na pinsala, paglipad ng mahihinang materyales, pagbagsak ng marurupok na puno, local power interruptions at delikadong paglalayag sa alinmang uri ng sasakyang pandagat. Nakataas din ang wind signal number 2 sa natitirang bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Island, Apayao, natitirang bahagi ng Abra, Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, natitirang bahagi ng Batangas, Hilaga at gitnang bahagi ng Occidental Mindoro, kasama ang Lubang Island, Hilaga at gitnang bahagi ng Oriental Mindoro, Marinduque, Hilaga at silangang bahagi ng Romblon at natitirang bahagi ng Masbate. Kasama rin ang natitirang bahagi ng Eastern Samar, natitirang bahagi ng Samar, Biliran at hilagang bahagi ng Leyte. Dito inaasahan ng minor hanggang moderate na pinsala. Nakataas naman ang wind signal number 1 sa Batanes, natitirang bahagi ng Romblon, natitirang bahagi ng Oriental Mindoro, natitirang bahagi ng Occidental Mindoro, Calamian Island at Cuyo Island. Sa Visayas, ang natitirang bahagi ng Leyte, Southern Leyte, Bohol, Hilaga at gitnang bahagi ng Cebu, kasama ang Bantayan at Camotes Island, Hilaga at gitnang bahagi ng Negros Occidental, hilagang bahagi ng Negros Oriental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan at Antique. Sa Mindanao, sakop ang Dinagat Island, Surigao del Norte, hilagang bahagi ng Agusan del Norte at hilagang bahagi ng Surigao del Sur. Sa antas na ito, maaaring maranasan ang very light hanggang minimal na pinsala sa low-risk structures. Ngunit, huwag baliwalain ang kombinasyon ng hangin, pag-ulan at storm surge, lalo na sa mga baybaying nasa tapat ng advanced rain bands. Sa latest heavy rainfall outlook naman na inilabas ng Pag-asa ngayong araw, may mataas na posibilidad na lumampas sa 200 mm ang mga pag-ulan sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Albay. Ang ganitong volume ay kritikal. Mabilis mapupuno ang maliliit na ilog at sapa, posibleng magka-flash flood sa urban areas. Inaasahan din ng 100 hanggang 200 mm na ulan ngayong araw sa Pangasinan, Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Marinduque, Masbate, Sorsogon at Northern Samar. Bagamat mas mababa ito kaysa sa core belt, sapat na para magdulot ng malawakang baha lalo na kung sasabay sa high tide o baradong drainage.
Samantala, nasa 50 hanggang 100 millimeters ang posibleng ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Samar, Eastern Samar at Biliran. Para bukas, mas titindi ang ulan sa kanlurang bahagi habang tumatawid ang core ng bagyo sa Luzon Corridor. Posibleng higit sa 200 millimeters sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac at Zambales. Ito ang window para sa malalaking pagbaha at mabilis na pagtaas ng level ng mga ilog. Nasa 100 hanggang 200 millimeters naman ang inaasahang ulan sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Bataan, Aurora, Nueva Ecija, Pampanga at Bulacan. Sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon at Occidental Mindoro maaaring umabot sa 50 hanggang 100 millimeters ang ulan. Pagsapit ng Tuesday, November 11, inaasahan pa ring may residual na 50 hanggang 100 millimeters sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Benguet dahil sa wrap-around rain at posibleng trough interactions. Kahit pa lumalayo na ang sentro, nananatili ang banta sa mga downstream community. Sa latest track at intensity forecast, paalala na kahit malayo sa mismong landfall point at kahit nasa labas ng forecast confidence cone, maaari pa ring maranasan ng heavy rainfall, severe winds at storm surge dahil sa lawak ng sirkulasyon. Sa susunod na 24 hours, inaasahang magpapatuloy ang west-northwestward na kilos ni Uwan. May mataas na tsansang dadaan ng napakalapit sa Catanduanes ngayong umaga. Hindi rin inaalis ang posibilidad ng direct hit o mismong landfall sa Catanduanes kung bahagyang lilihis patimog ang bagyo. Kasunod dito, malaki ang chance tumama ang sentro sa Aurora ngayong gabi o bukas ng madaling araw bago tumawid sa bulubunduking bahagi ng Northern Luzon at muling lumitaw sa Lingayen Gulf o sa baybayin ng Pangasinan o La Union pagsapit ng Lunes ng umaga. Sa lakas, patuloy ang rapid intensification, mataas ang posibilidad na umabot sa super typhoon category bago o sa oras ng landfall. Bagamat hihina sa pagtawid sa kabundukan, inaasahang mananatiling typhoon si Uwan habang bumabagtas sa Northern Luzon. Kaya hindi dapat ipagsawalang bahala ang papasok na hangin sa leeward side at ang wrap-around rain sa likurang bahagi ng sirkulasyon. Sa karagatan, lubhang mapanganib ang kondisyon. Umiira ng gale warning sa hilagang silangan at timog na seaboards ng Luzon, sa silangan at gitnang seaboards ng Visayas at sa silangan seaboard ng Mindanao. Sa loob ng 24 hours, maaaring maranasan ang alon na aabot sa very rough high hanggang very high seas. Partikular, hanggang 14 meters ang posibleng taas sa hilaga at silangang baybayin ng Catanduanes, hilaga at silangang baybayin ng Camarines Sur at hilagang baybayin ng Camarines Norte. Hanggang 12 meters sa mga baybayin ng Isabela at Aurora, gayon din sa silangang baybayin ng mainland Cagayan, Albay at Sorsogon. At sa hilaga at silangang baybayin ng Pulilio Island at Northern Samar. Hanggang 9 meters sa hilagang baybayin ng Eastern Samar, hanggang 7 meters sa silangang baybayin ng Eastern Samar at natitirang baybayin ng Cagayan kasama ang Babuyan Island, hanggang 6 meters sa baybayin ng Zambales, silangang baybayin ng Quezon at natitirang baybayin ng Pulilio, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar. Hanggang 5 meters naman sa Dinagat Island at Siargao at Bukas Grande Island at hanggang 4.5 meters sa Marinduque, Romblon, Masbate, kabilang ang Burias at Ticao, Capiz, Hilagang Iloilo, Samar, Biliran, Southern Leyte at Surigao del Sur, pati sa hilaga at silangang baybayin ng Leyte, hilagang baybayin ng Cebu, kasama ang Bantayan Island, kanlurang bahagi ng Bataan at natitirang baybayin ng Quezon at Eastern Samar. Sa ganitong taas, mapanganib ang paglalayag para sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat. Manatili sa daungan, kung nasa laot, magtungo agad sa safe harbor. Manatili po tayong nakatutok sa mga updates dito sa ating channel kasi anumang oras ay pwedeng magbago ang galaw ng bagyo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at mag-ingat po tayong lahat.